Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Gab and Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganun na din po ang bell icon para po sa mga parating pa nating mga uploads. Kuya kung tawagin ng dalaga ang kapitbahay nila at kinakapatid pa niya at dumating ang panahon na hindi niya na ito tinatawag na kuya hanggang sa lumampas na sila sa boundary ng pagiging magkaibigan. Atin pong muling tunghayan ang isa pang maikling kwentong pinamagatang The Love Between Us. Maligayang maligaya si Javier habang nakahiga sa kanyang kama. Hindi naman marahil masamang hilingin na huwag na sanang bumalik si Hendrix sa buhay ni Eliza. Sana ay makalimutan na ito ng dalaga. Sa isiping iyon nakatulog siya na nakangiti. Sa mga sumunod pang araw bumalik na ang dating sigla ng dalaga. 2 linggo na ang nagdaan mula nang bumalik sila galing ng Batangas ay wala pa ring Hendrix na nagpapakita sa bahay ng mga ito. Sa tingin niya, nakarecover na ito dahil wala naman itong nababanggit tungkol sa nobyo. Ang mga pangyayaring iyon ay talagang namang ikinatuwa niya. Nagsimula na siyang mangarap. Siguro ilang araw pa, maaari niya nang masabi kay Eliza ang kanyang nararamdaman. Handa na siyang maghintay kahit gaano pa katagal hanggang maramdaman nito na mahal rin siya nito. Nagulat pa si Javier nang personal siyang sadyain ni Eliza sa kanyang opisina ng araw na iyon. Tuwang-tuwa naman siya dahil 2 araw na rin niya itong hindi nakikita. Pareho kasi silang abala sa trabaho. Napansin niyang blooming na naman ito. May dagdag na sigla ang mga mata nito. "Ali, what brought you here?" Nakangiting tanong niya matapos itong makaupo sa upuang laan sa mga bisita o kliyente. "Well, you might be surprised. Pero kailangan kong sabihin ang good news na ito at hindi na ako makakapaghintay kaya ako mismo ang pumunta rito sa opisina. Spill it out, what's the good news?" Nakakahawa ang siglang nakikita niya sa mga mata nito. "I'm getting married!" Masayang bulalas nito, sabay taas ng kamay upang ipakita ang engagement ring na nakasuot sa daliri nito. Nagniningning ang mga mata nito. Halos magunaw ang kanyang mundo nang marinig ang tinuran nito. Nanginginig ang buo niyang katawan. Did he hear it right? Eliza was getting married. Kailangan niyang makatiyak. Baka nagkamali lamang siya ng dinig. Imposible. Baka, You're what? Maang na tanong niya. "I said, I'm getting married 2 months from now." "How did that happen?" Hindi niya alam kung paano lumabas ang mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. "You won't believe it." "Yeah, I don't believe it. It's just a dream, a nightmare." Hindi totoong nagaganap ang lahat ng ito. 2 days ago, patuloy nito, nagpakita sa akin si Hendrix. Inamin niya na mali siya at hindi niya dapat ako pinilit. Nagsorry siya sa akin at sabi niya para hindi na kami magkaproblema, magpakasal na raw kami. And I said yes. Hindi na niya mawawaan ang mga sinasabi nito. Kung maaari lamang, gusto niyang biglang mawala sa kinauupuan para hindi niya na marinig ang saya at sigla ng boses nito habang nagkukwento. Sana ay mamanhid na lamang ang buo niyang katawan para hindi niya na maramdaman ang sobrang sakit na dulot ng balitang natanggap. Pero ano ang magagawa niya? Ayaw niyang magkulap sa harap ni Eliza, kaya tinatagan na lamang niya ang sarili. Mamayang gabi na mamamanhikan ang parents ni Hendrix. Nakakuha na rin kami ng marriage license. Gusto ko'y naroon ka mamaya, ha Javier? "Ali, I'm happy for you." Kahit halos gutay na ang puso niya. "Pero may appointment ako mamayang gabi, kaya hindi siguro ako makakapunta." "Ganun ba? Gusto ko pa namang naroon ka." Malungkot na pahayag nito. "But promise me, on my wedding day,
Hinding-hindi ka mawawala. Siyempre, I want to share that special day with you na siya namang kamatayan ko. Hinanakit ng puso niya. Of course, I'll be there. May hinahong pa ring sang-ayon niya. Nang gabing iyon, nasa isang bar si Javier kasama ang kaibigang si Jan. Alam na ni Jan na mga sandaling iyon ay namamanhika na sina Hendrix kina Eliza. Hindi niya maiwan ang kaibigan dahil lasing na ito. Tila nais nitong lunurin ang sarili sa alak para makalimutan ang sobrang sakit na nararamdaman. Mabuti na lamang at naroon siya para alalayan ito. Halos magwala na kasi ito. Ali, mahal kita. I love you, Ali. Iyon lamang ang paulit-ulit nitong sinasabi. Awang-awa siya rito. Matagal na silang magkaibigan mula pa noong first year college sila. Alam niya kung gaano nito kamahal si Eliza. Alam din niya ang history ng dalawa. Ito lamang ang pinag-ukulan ni Javier ng ganong klaseng pagmamahal. Kung mayroon man siyang ayaw sa mga naging desisyon nito, iyon ay ang hindi nito pagtatapat ng nadarama sa dalaga. Minahal nito ng lihim si Eliza. Natatakot kasi itong masira ang pagtingin nito at ni Ali kung sakaling hindi naman ito mahal ng dalaga. Kung mangyayari daw ang ganon, hindi na raw maibabalik ang dati nilang samahan at masyado nitong mahal si Eliza para i-risk ang friendship nilang dalawa. Ilang beses na ba niyang inireto sa iba si Javier? Sumubok naman itong ibaling sa iba ang pansin. Iyon nga lang, si Eliza pa rin ang inaasam-asam nito. Napabuntong hininga siya ng malalim. Sayang na pag-ibig. Wala nga bang nararamdamang pag-ibig si Eliza sa kanyang kaibigan? Iyon ang hirap eh. Hinding-hindi na nila malalaman dahil hindi namang sinubukang alamin ni Javier. Ngunit hindi naman niya ito masisisi. 3 araw bago ang kasal, nagtaka si Eliza nang yayain siya ni Javier na lumabas. Itong mga nakaraang linggo ni hindi ito nagpapakita sa kanya. Kesyo marami raw itong trabaho. Hindi niya alam kung iniiwasan ba siya nito o ano. Malapit na nga siyang magtampo kung hindi lamang siya niyaya nito ngayon. Hindi niya maiwasang matuwa. Miss na miss niya na ito. Ayaw naman niya siyang maunang magyayari ito dahil sinabi niya sa sariling dapat siyang masanay na hindi na ito madalas na makasama. Marami nang magbabago kapag mag-asawa na sila ni Hendrix. Ito na palagi niyang makakasama. Bakit parang may kirot siyang nadarama nang maisip na mapapalayo na siya kay Javier? Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Nang araw na iyon, gusto niyang samantalihin ang pagkakataon na magkasama pa sila ni Javier. Darating ang araw, ito naman ang mag-aasawa. Makakahanap ito ng isang babae na magmamahal at mag-aalaga rito, ang magiging ina ng mga anak nito. Ano ba itong nararamdaman niya? Bakit naiinis siyang isipin na magkakaroon din ito ng mamahalin at makakasama habang buhay? Hindi niya mailarawan sa isip na ikakasal ito sa ibang babae. Hey, wait! Did she exactly realize what she just said? Ginamit niya ang salitang ibang babae. Bakit? May kilala ba siya na gusto niyang makatuluyan nito? Isipin pa lang niya na magiging anak nito ay manggagaling sa ibang babae at hindi sa kanya. Oh shit, enough. Ano ba ang pinag-iisip mo, Eliza? Lihim niyang pinagagalitan ang kanyang sarili. Magpapakasal ka sa iba pero siya, ayaw mong magpakasal at magkaanak sa iba. This is crazy, Ali. You are crazy, absolutely crazy. You're getting married 3 days from now and you're thinking about other man. Kung hindi ka ba naman talagang sira, this is not a wise way to start your marriage, girl. Sinundo ni Javier si Eliza bandang 5:00 ng hapon. Nalaman niya sa dalaga na bukas pa darating si Hendrix galing Cebu. May emergency raw na dapat ayusin sa isang branch ng mga ito roon. Kumain muna sila sa paborito nilang restaurant.
Masaya silang nagbibiruan at nag-uusap habang kumakain. As usual, they end up having chocolate ice cream for dessert. Marami siyang mamimiss kay Eliza. Ang paglalambing nito sa kanya para makahingi ng pabor. Ang pagbungis-ngis nito, ang pagiging game nito sa kahit ano, at ang pagiging pikon at iyakin nito. Pati ang pagkakat nito sa labi kapag naiinis ay mamimiss din niya. At higit sa lahat, mamimiss niya ang paglabas-labas nila na magkasama. Oh God, I'm going to lose her soon. He didn't know if he could stand to see her being the wife of another man. Ngayon pa lang, kahit masaya silang nagbibiruan, gusto niya nang umiyak. Ali, when will I ever learn to accept you're not going to be mine? Hindi ngayon, hindi kailanman. Nang matapos kumain, niyaya niya ang dalaga sa Manila Bay, kung saan madalas silang magpunta upang panoorin ang paglubog ng araw. Nang makarating sila roon, ay may mangilan-ngilan ding nakaupo upang panoorin ang sunset. Pagkaupo nila, pareho na silang natahimik. Ang kaninang pagbibiruan nila ay waring nilipad na ng hangin. Wala silang maisip na sasabihin ng mga sandaling iyon. Hindi maintindihan ni Eliza, ngunit parang ang lungkot-lungkot ng kanyang pakiramdam. Ang siglang nadarama niya kanina ay para kay layo na. Marahil dahil sa lungkot na nakikita niya sa mga mata ni Javier. Parang maraming nakatago sa likod ng mga iyon. Gustong-gusto niya na itong yakapin at itanong kung ano ang gumugulo sa isipan nito tulad ng madalas na ginagawa nito sa kanya. Now, she truly wished that he also find someone who would love and care for him in the near future. She hoped he would be happy as well. She loved him so much. Ayaw niya itong iwan na walang mag-aalaga rito. Mahal na mahal niya ito at ayaw niyang isipin sa kung anong level. Ayaw niyang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Natatakot siya. Baka hindi niya kayang harapin ang mahahanap niyang sagot. Dapat niyang isipin ang kasal nila ni Hendrix. Mabait ito at mahal niya ito. Alam niyang magiging masaya siya sa piling nito. Iyon ang gusto niyang isipin. Ang bilis ng panahon parang kailan lang ang liit-liit mo pa. Naaalala ko pa noong madatnang kitang umiiyak sa harap ng bahay ninyo. Alalang-alala ako sa iyo noon. Akala ko'y kung anong nangyari sa iyo. Pagbabalik tanaw ni Javier. Napangiti siya. Hindi niya makakalimutan ang araw na iyon. Memorable sa kanya iyon. Dahil ito ang unang nakaalam na dinatna na siya ng buwan ng dalaw. He was so gentle. Kung iba-iba lang ito, siguradong hindi siya pagtutuunan ng pansin. Iba naman talaga ito, naiiba sa lahat. That was what made him special. At lalo namang hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa nililigawan ko, patuloy nito. Sukat ba namang tawagan mo at magpakilala kang asawa ko? Natatawang sabi nito. Kasalanan mo, hindi ka kasi marunong mamili ng babaeng liligawan. Alam mo nang inis na inis ako sa babaeng iyon. Bukod sa sobrang arte, alam kong two-timer ang bruhang iyon. Kaya nung magkita kami, sampal lang naman ang inabot ko. Blessing in disguise na rin ang nangyari. Di ba't nabuntis iyon at hindi niya alam kung sino ang ituturong ama? Kung nagkataon naging kayo, di ikaw pa ang pinanagot sa dinadala niya. Pasalamat ka sa akin at nagkaligtas ka sa naging malaki mo sanang problema. Kaya nga laking pasalamat ko sa iyo Kaya rin naman sobrang lakas mo sa akin. Dapat lang, wala ka na yatang makikita na kasing bait at kasing ganda ko. Sabi niya na sinabayan pa niya ng paghagikhik. Ang pagtawa niyang iyon ay hindi sinabayan ng binata. Bigla itong natahimik at binaling sa dagat ang tingin. Dahil doon ay napatigil siya sa pagtawa. Hey, what's wrong? Nag-aalalang tanong niya rito. Matagal bago ito nakasagot. Wala naman. It's just that, well, mamimiss lang naman kita. Bika nitong hindi napigilan ang paggaralgal ng boses. Now, you cut that out, Mr. Santiago. Saway niya rito.
Idinaan na lamang niya sa paglalangkap ng tigas sa tono para mapagtakpan niya rito na siya man ay gusto na ring umiyak. Nais na rin niyang bumigay sa kalungkutang nadarama. Mag-aasawa lang ako at hindi mawawala. Kahit na may asawa na ako, I always be your Eliza no matter what. I always be your babe, your best friend. Now Javier, huwag mo na akong paiyakin. Hindi na rin niya napigilan ang paggaralgal ng kanyang tinig. Matagal na hindi umimik si Javier. Sunod-sunod ang pagbuntong hininga niya. Marami siyang gustong iparating kay Eliza. May malakas na pwersang nagtutulak sa kanya para ilayo na lamang ito doon sa malayong malayo, doon sa hindi maaabot ni Hendrix, sa lugar kung saan magkakaroon siya ng pagkakataong masabi at maipadama rito ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Ngunit alam niyang hindi maaaring gawin ang lahat ng iyon. Dahil alam niya niloloko lamang niya ang sarili. May ibang nagmamay-ari kay Eliza. May paglalaban lamang niya ito kung siya ang mahal nito. It was sad that it was not that case. Mapalad ka, Hendrix. Ikaw ang inibig ng babaeng pinapangarap at pinakaiibig ko. Tiningnan niya si Eliza habang ang atensyon nito ay nasa palubog na araw. Mariin siyang napapikit. Sana'y mahalin at ingatan ka ni Hendrix, Ali. Ako ang kauna-unahang masasaktan kapag pinaiyak ka niya. Sana'y mapantayan niya kung hindi man mahigitan ang pag-ibig na inuukol ko para sa'yo. Gusto sana niyang itanong dito kung alam ba ni Hendrix na sumasakit ng gusto ang puso niya sa tuwing dinaratnan ito ng buwan ng dalaw. Alam ba ng lalaking iyon kung paano ito alagaan sa panahong iyon? Alam din ba ni Hendrix na hindi ito natutulog na nakabukas ang ilaw? Na hindi ito nakakakain ng walang sabaw? Na iyakin ito? Na tuwang-tuwa ito kapag binibigyan ng ice cream na chocolate flavor? Na ang gusto niyang kulay ng bulaklak ay dilaw? Alam ba ng Hendrix na iyon na mahal niya ang dalaga at unti-unti na siyang mamamatay habang palapit ng palapit ang araw ng kasal ng mga ito? Ali, baling niya rito. Alam mong wala akong hinahangad kundi yung maging maligaya ka. And now that you've got someone who can make you happy, someone who'll take care of you and love you no matter what, I can only be happy for you. Hinawakan niya ito sa pisngi. Don't forget, babe, that I always be here, come what may. And that's a promise. Promise me that no matter what happened or how many doors come between us, we will always hear from each other. Promise me, babe, madamdaming pahayag niya. I promise, hindi na nito napigilang mapaluha. Yumakap na ito sa kanya at tuluyan na itong umiyak ng umiyak.